Alright, samantala, balikan naman natin si George Bandola dyan sa may bahagi ng Manila North Cemetery na nakatutok din dyan sa area na yan. George, kamusta naman ang area mo? Magandang hapon sa iyo, Kirby, at sa ating mga tagapanood mula pa rin dito sa pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Ay lagpas na nga sa 1 milyon itong mga pumapasok at nag-layout pa rito dito po sa loob ng Manila North Cemetery sa mga oras nito sa paggunita ng Araw ng Undas. Kung kahapon mga kaibigan, pinakita namin sa inyo yung ilan sa mga nakumpiska ng Philippine National Police at ang ilang mga security forces dito sa Manila North Cemetery. Ngayon naman, palaging taon-taon naman ito Bakit hindi bakit palagi nakakaligtaan ng mga tao na magdala pa rin ng mga sinturon, mga buckles? Bawal na bawal itong mga pagsusot ng mga buckles kung kaya't kinukumpiska ito dito pa lamang sa pasukan ng Manila North Cemetery. At sa mga oras ito, medyo nakakarami na rin yung ating mga otoridad. At yung mga pintura, sa araw po ito, sa mismong araw ng Undas, ay bawal na yung magpintura o maglinis dun sa loob ng sementeryo at para linisin yung mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung kaya't ito yung kinukumpiska ng mga tao. Ito nga, yung bata, pinipigilang isuot yung kanyang mga buckles. Hindi mo ba alam, Pogi, na bawal yan? Alam ko yan. Alam po. Okay, bakit nagsuot ka? Dahil ano lang, wala kami sinturon na iba. Wala ka, mukhang parang sayang yung suit mo pag wala kang sintura. Paano gagawin mo dyan? Tatalian mo lang. Tatalian na lang kuya. Extra, daming extra dyan. Ayan sinasabi ko. Kung maaari, nung nakarang taon nga, jogging pants lang yung suit ko para hindi mapagbawal yung mga buckles dito sa papasok. At isa pa pong magandang bagay na ginagawa palagi ng mga otoridad, yun pong mga entrada dito, nakihiwalay ang pasukan ng mga lalaki. Nakihiwalay ang pasukan ng mga lalaki, babae. Higit sa lahat, yung ating mga kababayang senior citizen at mga may kapansanan, may special lane po para sa kanila. Pero yung special lane, walang toll gate to. Kaya kung wala naman po pinapapasok pa rin yung iba, lalo na may mga kasamang bata. Mainit nga naman ngayon, kaya binibigyan sila ng special access dito sa mabilis na papasok ng Manila North Cemetery. At isang napakagandang bagay mga kaibigan, ipinapakita ng ating mga kababayan, iba't ibang mga grupo ang bayanihan sa mga panahon na ganito na napakarami ng mga tao, yung pagkakaroon ng mga booth na nagbibigay ng mga libreng medical services, katulad na lamang dito sa booth ito ng mga sangguniang kabataan ng lungsod ng Maynila, at binibigyan ng mga libreng blood pressure yung ang ating mga kababayan pumapasok, katulad ni Paring Philip, ayan, na kinukuhanan baka mataas yung kanyang high blood. Mataas na, high blood pa, di ba? So, nakakarami na rin ba tayo ngayong araw na ito? Medyo marami na rin po kami nakukuha po ng blood pressure this day po, kasi marami po mga tao na medyo pressure nila dahil po sa init ng panahon. Kung ganito, anong mga pinapayo nyo? May binibigay ba kayong mga gamot para sa kanila? Opo, pinapayuhan po namin sila na magpahinga or uminom po ng tubig, or kung di po kaya is bumili po sila ng gamot na para po dun sa pang-high blood po nila. Boss, baka sumikat ka. Anong pangalan mo? Bon Joey Trinidad po, SK Chairman po from District 1. Okay, maraming salamat sa iyo. Ayan po mga kaibigan, isa lamang po yan sa mga libreng serbisyo na pinagkakalob ng ating mga kababayan at ibang mga grupo dito po sa lungsod ng Maynila. At of course, yung ating mga kababayan, mga kaibigan sa media, meron din po, may mga sarili silang booth na ipinapakita para na rin alalayan yung ating mga kababayan na nagtutungot parito dito po sa loob ng Manila North Cemetery. Mamaya pa po mga kaibigan, magkakaroon pa tayo ng ilang pa mga update mula po rito sa loob ng pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. George? Yes, go ahead. Nabanggit mo kanina yung mga ipinagbabawal na ipinapasok dyan. No? Nasabi mo rin kahapon na bawal yung kutsara at tinador. Bakit ipinagbawal ito ng pulisya? Actually, ito yung mga bakal, matatalas sa bakay. Maaaring gamitin ito dun sa mga ilang mga serye na mga karahasan na nangyayari sa sementeryo. No, over the years, mga nakaraan, kaya pinipigilan nilang mangyari ito sa mga panahon na katulad nito, at napakaraming tao na po pwedeng masaktan o maabala sa loob ng sementeryo. George, bukod dun sa main entrance dyan sa may harapang bahagi ng Manila North Cemetery, matatandaan natin na merong mga tagong entrance dyan sa may buong paligid ng sementeryo. Nakasara na ba ito o yung nagbabayad ng piso yung natatandaan? O nagpapatuloy pa rin yung ganito? Ipinagbawal na yung Kirby, tama ka. Noong mga nakarang taon, merong mga ginawang tulay para makaakyat yung ating mga kababayan. Ngayon, bawal na po ito. May mga gate na specified itong Manila North Cemetery. Ito na lamang yung pinabuksan ngayon, pinatauhan sa mga gwardiya upang maiwasan na
Kasi yung mga daanan na yon, nakakapasok pa rin yung mga alak, lahat ng mga pinagbabawal, doon nakakapasok dahil lamang sa pagbabayad ng piso-pisong special access na yan. Alright, huling katanungan na lang, George. Alam natin ng Manila North Cemetery ay isa sa mga libingan ng mga kilalang personalidad. Meron ka na bang nakita o napansin ng mga personalidad naman na napunta na dyan sa sementeryo? So far, sa karamihan ng mga tao, wala pa akong nakikita. Maliban sa kahapon na nakita kong maagang napunta dito si Luna ng Akto. Alright, maraming salamat, George Bandola, nag-uulat ng live mula sa Manila North Cemetery.